Chef, hindi ko ma-perfect yung pagprito ng tilapia. Paano ba yun? At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, sige, magpiprito tayo today ng tilapia at teternohan natin ito ng munggo. So the first thing that we need to do is tatanggalan muna natin ng kaliskis, yung tilapia at saka ng mga gills niya at saka mga fin. And then we are going to score the fish or gigilitan natin siya. This will allow the salt to easily penetrate and will also allow even cooking. Pag fried tilapia ba, gusto ninyo maalat? Ako kasi talagang gusto ko siya maalat at saka crunchy. Okay, para sa mga bagong nakafollow sa akin, kailangan i-non-stick effect nyo muna ang inyong mga pan. Pag tama na yung heat ng pan, patakan mo ng water at pag meron siyang effect na parang mercury, it means pwede mo na siya lagyan ng oil. Now, even if you are using a non-stick pan, kailangan mo pa rin gawin to. Hindi kailangan malakas ang apoy, hindi rin kailangan sobrang hina, medium lang all throughout. And isang beses mo lang i-flip yung isda. Now, it takes round about 10 to 15 minutes to fry each side. Manonotice mo sa tunog ng mantika kapag luto na yung kabilang side. So, that's the time that you can flip it. Ayan. So, depende na sa'yo yan kung gaano mo ka-crunchy gusto. You can fry it longer or you can fry it shorter. Basta make sure nakagawa ka ng non-stick effect sa pan na gagamitin mo. Now, we're going to make the munggo. Basic na basic lang to. So, I'm just chopping onion, kamatis, and garlic. Kayo ba mga kamari chef, how do you like your munggo? Ako kasi gusto ko yung medyo buo pa siya, pero may sabaw. Tapos ayoko nung sobrang lagkit. Hindi ko talaga kaya yung ganung munggo. Kaya ang ginagawa ko is binuboil ko lang siya sa konting tubig. Tapos pag na-reach mo na yung ganung grainy consistency, magsa-start na tayo mag-saute. Kayo, ano madalas nyo tineterno sa munggo? Ako kasi talaga pag munggo, mas gusto kong tilapia yung katerno niya. Yung husband ko naman, gustong-gusto niya yung adobong galunggong na piprituhin pa. Yung magiging crunchy. Tapos yung mama ko naman, gustong-gusto niya daing yung iteterno sa munggo. Bakit kaya tuwing Friday, munggo yung ulam ng mga Pilipino? I googled it and it says that it is tradition in the Philippines to cook munggo every Friday because it brings luck. So, siguro, kaya natin ginagawa yun. Actually, ngayon ko lang nalaman yun. Anong dahon nilalagay nyo sa munggo? Kami madalas malunggay. Pero, when I was growing up, my mom would always use dahon ng sili. Yung iba, dahon ng ampalaya. Yung iba, dahon ng alugbati. Or yung iba, parang may iba pa silang nilalagay. Like, yung mismong ampalaya at saka sitaw and kalabasa. Sa iba naman, minsan naglalagay sila ng hipon na malalaki or lechon kawali. Parang ang sarap magmunggo na ha. O, ayun lang mga kamari chef. I hope you guys like and share this recipe. Bye-bye!